Hello mga ka-TV! Welcome back dito sa J4 TV. Kamusta kayong lahat? So panibago na naman na video ang ating gagawin. So sa video na ito guys, magsasagot ako ng tanong mula ito sa ating subscriber dito sa ating YouTube channel. So meron kasing isang subscriber natin na tinatanong niya kung okay lang daw ba nakahiga yung refrigerator pagka biniyahe yung refrigerator. So mamaya sasagutin natin yan, magbibigay ako ng tips at ano yung pwedeng mangyari pagka nakahiga yung ating refrigerator. So bago natin simulan itong video na to guys, kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to at gusto mo yung mga ganitong tutorial about sa ating appliances, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking gagawin. So wag na natin itong patagalin guys, simulan na natin. Meron tayong isang katanungan dito, mula ito kay Matthew. Sabi niya, sana po mapansin, binili ko po kasi yung ref second hand. 1 year pa lang sa kanya. Nung pipick upin na namin, kainis, yung magkakarga una hiniga. Tapos yung isa naman, binaliktad, kaya pinaislant na lang na nakatayo. Mga 30 minutes lang ang biyahe. Mga 5 PM ko nakuha, 1:45 AM ko na sinaksak. Di po ba masisira? So shout out sa iyo Matthew sa pag-comment at pagtanong dito sa ating YouTube channel. So, ang tinatanong ni Matthew ay meron daw siyang nabili na second hand na refrigerator. Yung refrigerator na yon, nung pipick upin na nila, yung pipick up na kasama niya is pinahiga yung refrigerator. Yung isa naman pinaislant. So, sabi ni Sir Matthew na ipatayo nyo na lang. So, tama naman si Sir Matthew. Dapat ang refrigerator natin na pagka ibiyabiyahin natin or ililipat natin, lalong-lalo na pagka aabot ito ng ilang oras na pagbiyahe, kailangan nakatayo yung ating refrigerator. So bakit nga ba kailangan nating itayo yung ating refrigerator pagka ibiyahin natin? Kasi ang compressor kasi natin guys, maraming langis po yan. So pagka hiniga natin, yung langis na yon mapupunta sa pinaka baba. Malilipat dun sa pwesto na dapat nandun yung langis na yon. So pagka halimbawa yung refrigerator ay nawala yung langis dun sa ating compressor dahil nga nahiga, yung position niya is nalipat dun sa ibang lugar, ang mangyayari dun sa ating refrigerator pagka sinaksak natin kaagad, aandar yung ating compressor pero yung motor is pwedeng masira, no? Dahil walang langis dun sa pwesto na kung saan nalipat dun sa pagkahiga ng ating refrigerator. So ang payo ko na lang sa iyo Sir Matt, dahil nga nandyan na, nakahiga na, wala namang problema kung minutes lang naman na nakahiga. Pero pagka nagbiyahe ng ilang oras, kailangan nating ipahinga yung ating refrigerator. Lahat ng refrigerator natin guys, ito payo at tips ko sa inyo para hindi ka agad masira yung ating refrigerator pagka bago o brand new pa lang. Ang gawin nyo is pagka biyahe, kailangan nakatayo yan. I-check nyo. Hindi pwedeng nakahiga. Pagka nakahiga, huwag nyo nang i-receive yung inyong refrigerator dahil, ayun nga, bago pa lang yung refrigerator nyo tapos pinahiga na kaagad. So pwede kasing masira yung ating compressor o yung ating refrigerator. Pagka nakatayo naman yung refrigerator, pagka-deliver dun sa inyo, ang gagawin nyo is wag nyo munang isaksak ng kahit 5 hours or mas maganda magdamag. Pababain muna natin yung ating langis dun sa ating compressor dahil naalog yung pagkabiyahe ng ating refrigerator. So, mas maganda na pababain muna natin. Kaya, ang ipinapayo sa inyo sa mga bilihan ng appliances, kailangan nakatayo o ipahinga muna natin ng 5 hours or mas maganda magdamag na nakapahinga yung ating refrigerator. Sir Matthew, okay lang naman yung ginawa mo, ipinahinga mo yung refrigerator mo pagdating. No? Wala namang problema doon. Pagka napahinga na natin ng 5 to, sabihin natin isang araw, magdamag yung ating refrigerator na bago or kabibili pa lang na refrigerator, pagka nakapagpahinga na siya, isaksak nyo siya ng walang laman. Huwag nyong lalagyan ng kahit anong yelo or kahit anong frozen foods dun sa loob ng ating refrigerator. Itaas nyo lang yung thermostat sa pinaka-high. Kung 1 to 7 yan, lagay nyo sa 7. Kung low, medium, high, lagay nyo sa high. Sa ganung paraan, mas mabilis na mapalamig yung ating refrigerator, mas maganda yung pag-andar ng ating compressor. So, ganun po yung pag-break-in ng ating refrigerator. Pagka bagong bukas pa lang, huwag nyong ilalagay sa low. No, dahil mahina yung pag-andar ng ating compressor. Ganun lang yung tamang pag-break-in ng ating refrigerator. Una, ipahinga ng 5 to magdamag yung ating refrigerator pag bago lang. Pangalawa, isaksak nyo yung refrigerator na walang laman.
isaksak nyo at itaas nyo yung thermostat. Pangatlo, maghintay ng 2 to 3 hours bago tayo maglagay. So, paano natin malalaman kung lumalamig or gumagana yung ating compressor or ating refrigerator? So, ang gawin nyo lang is observe nyo lang kung nagbabibrate yung refrigerator, ibig sabihin umaandar yung compressor, o kaya naman kapain nyo yung magkabilang side. Kung umiinit yung ating magkabilang side ng ating refrigerator, ibig sabihin is gumagana yung ating refrigerator. Kasi yung umiinit na magkabilang side is ayan po yung condenser na tinatawag. Yung iba natatakot sila, sabi nila, "Sir, hindi po ba sasabog yung refrigerator ko dahil umiinit yung magkabilang side?" Hindi naman po sasabog yan dahil normal po yan. No, dahil diyan na po nilipat yung dating nasa likod na condenser na minsan sinasabitan ng mga basahan, medyas para matuyo. Ngayon, inilipat nila sa magkabilang side para maiwasan yung pag-moist ng ating refrigerator sa magkabilang side. So pagka okay na, naghintay na tayo ng 2 to 3 hours, pwede na tayong maglagay ng dahan-dahan. Huwag natin kaagad punuin dahil yung mga nilalagay natin is galing sa labas, init po yan, magdadagdag po ng heat load dun sa loob ng ating refrigerator. Iwasan muna natin punuin ng marami yung ating refrigerator. Dahan-dahan lang. Pagka umabot ng 1 oras, maglalagay na naman tayo. So, ganun po yung tamang pag-break-in ng ating refrigerator. So, Sir Matthew, wala pong problema dyan. Basta nakapahinga yung refrigerator mo at hindi mo kaagad kinargahan nung pinaandar mo, okay lang po yan. Shoutout muna tayo sa mga subscriber natin at laging nakasupport dito sa ating YouTube channel na si Julieta Redita, si Sak Santos, Janil Patayon, at Lynn Gomez. Maraming salamat guys sa laging pag-support dito sa ating channel. God bless. So, ayan lang guys, sana nakatulong itong video na to sa mga nag-worry kung ano yung kailangan nilang gawin pagka bagong bili yung kanilang refrigerator. Hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa panonood at pag-support dito sa ating YouTube channel. So kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking i-upload. So kung ikaw may katanungan ka din, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko, ay gagawan ko din ng video na tulad nito. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo or mga kamag-anak mo na bibili pa lang ng kanilang refrigerator. Maraming salamat at mag-iingat po tayo palagi. God bless. Peace out.